Sobrang nakakaawa na ang sinapit ng marami nating mga kababayan ngayon dulot ng mga bagyong nagdaan at hindi pa nagtapos, meron pa itong kasunod. Ang hindi alam ng karamihan na ito'y parusa na ng Diyos. Labis-labis na ang kasamaan ng mga tao. Kaya pinaparamdam na ng Diyos ang kanyang puot. Pinapahintulutan ng Diyos ang mga sakuna para makita ng tao ang labis na galit ng Diyos. Huwag ninyong sabihing sinisingil na tayo ng kalikasan dahil ang totoo, ang Diyos ang naniningil. Iluhod mo ang inyong mga tuhod sa Diyos dahil kapag ang mga sakuna ay pinapakawalan na niya, hindi na niya babaguhin pa ang kanyang sinabi. Basahin natin sa Isaiah chapter 45 verse 23 at ganito ang nakasulat. Sumumpa ako sa aking sarili at ang mga sinabi ko'y hindi na mababago. Ang lahat ay luluhod sa akin at sila'y mga ngakong magiging tapat sa akin. Ang Diyos ang nagbigay ng mga sakuna para mamulat ang mga tao sa pagkakasala. Kapag sasabihin ng Diyos, hindi uulan, talagang hindi uulan. Ganito ang sabi sa Deuteronomio chapter 11 verse 17. Kapag tinalikuran ninyo ang Panginoon, kapupuutan niya kayo. Isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. At sinabi pa ng Panginoon na ipapadala niya ang kanyang hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo. Ito'y nagpapahiwatig na ang lahat ng sakuna ay kontrolado ng Diyos. Ang bagyong naranasan natin ngayon ay matinding parusa ng Diyos sa atin. Ngunit ganun pa man, kahit na tayo ay pinaparusahan niya, tayo ay pinag-iingat pa rin niya at binabalaan sa mga sakunang darating. Sinabi ng Diyos sa Jeremias chapter 25 verse 32. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, mag-ingat kayo, ang kapahamakan ay darating sa iba't ibang bansa na parang malakas na bagyo mula sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Kaya manalangin tayo ng buong tapat at mula sa puso, walang pag-aalinlangan at walang halong pagkukunwari. Lumuhod tayo sa Diyos na may katapatan para diringgin niya tayo at ihinto na niya ang mga sakuna at bagyo na patuloy na nanalasa sa ating bansa.